Ang tagpuan sa kilometro 81 sa gitna ng Sierra Madre sa isang lumang kalsadang madalas iwasan ng mga biyahero, matatagpuan ang kilometro 81, isang kurbada sa daan na tinaguriang tagpuan ng trahedya. Walang multo rito, walang kababalaghan sa anyo ng espiritu. Pero bawat driver na dumaan doon, lalo na sa pagitan ng alas 2 ng umaga hanggang alas 4, ay may isang kinatatakutan, ang mismong kalikasan at ang sistemang dapat sanang nagpoprotekta sa tao. Pero sa halip ay unti-unting pumapatay. Ang kilometro o itipuan ay tila isang sugat sa kabundukan, paliko-likong kalsadang halos hindi na maripaso. Nagsimula itong itayo noong dekada 70, bahagi ng isang ambisyosong proyektong konektado sa pagmimina at transportasyon ng kahoy. Matapos ang ilang dekada ng kapabayaan, hindi na ito ni-rehabilitate. Lubog sa mga poste ng ilaw ay kalawangin at walang kuryente. Ang guardrail ay punit-punit at ang lupa sa gilid ay palaging basa, madulas at marupok. Hindi multo ang bantay sa kilometro. Ito yan kundi ang lupang tila may sariling buhay. Isang engineer si Arvin Reyes, nagtatrabaho para sa Department of Public Works and Highways. Isa siya sa mga ipinadala upang inspeksyonin ang mga critical zone ng rehiyon matapos ang sunod-sunod na landslide na kumitil ng mahigit 30 katao sa nakaraang buwan. Walang nagboluntaryo para sa kilometro. Ito kaya't siya na mismo ang humiling. Kung walang tututok dito, patuloy na may mamamatay. Ang tanging sabi niya sa kanyang asawa bago umalis. Bago pa man siya makarating sa mismong tagpuan, kapansin-pansin na ang katahimikan, wala ni isang sasakyan. Ang mga punong kahoy ay tahimik na tila nakikinig sa kanyang bawat hakbang. Nang sinubukan niyang i-record ang ambient sound gamit ang kanyang field recorder, putol-putol ang tunog. Parang may humaharang, parang ayaw ng lugar na may i-record ang sarili nitong bulong. Sa gilid ng kalsada may nakita si Arvin na pira-pirasong warning tape, luma at punit. Tumambad sa kanya ang bakas ng landslide, pero hindi ito karaniwang gumuho. Ang lupa ay waring may pattern ng paggalaw, spiral, paikot gaya ng pagsakal. Tila ba ang mismong bundok ay may kamay na humila sa mga sasakyan pababa. Habang sinusukat niya ang moist index ng lupa, napansin niyang masyado itong mataas. Higit pa sa dapat kahit na walang ulan sa nakalipas na 3 linggo. Nang mas malalim pa ang kanyang pagsusuri, nadiskubre niyang ang ilalim ng lupa ay may bitak, maliliit na kanal. Buhay na ugat, pero hindi ugat ng halaman. Ito ay manipis na tubo, tila mga capillary na may dumadaloy na likido, malambot, kulay itim. Nagpatuloy si Arvin sa investigasyon. Sa isang lumang dokumento mula sa archive ng probinsya, napag-alaman niyang may minahan pala sa ilalim ng kilometro 81, hindi ng ginto, kundi ng coltan, isang bihirang mineral na ginagamit sa paggawa ng mga electronic device. Na nagsimula ang pagmimina noong 1969, ngunit agad itong sinarado noong 1972 matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga minero. Hindi ito naibalita sa publiko. Ayon sa report, ang coltan sa lugar ay may reaksyong kemikal sa tubig na hindi karaniwan. Isa raw itong uri ng heavy metal na kapag nabasa ay lumilikha ng pressure at naglalabas ng highly corrosive compound.
Sa madaling salita, naglalason ito sa lupa. At habang tumatagal, sinisira nito ang natural na balanse ng kalikasan. Ang buong kilometro. 81 ay unti-unting kinakain ng sarili nitong sugat na gawa ng tao. Isang gabi habang nasa site si Arvin, nakatanggap ng tawag ang kanyang asawa. Putol-putol ang linya. May gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi ito normal. Parang humihinga. Pagkalipas ng 5 minuto, tumigil ang tawag. Kinabukasan, natagpuan ang sasakyan ni Arvin sa ilalim ng bangin. Walang katawan. Ngunit sa dashcam, na-retrieve ang huling 5 minuto ng kanyang biyahe. Mabagal ang takbo niya, nagbabasa ng mga sensor. Tila kalmado, hanggang bigla siyang sumigaw. Ang lupa sumasara. At doon, nakita sa footage ang isang pader ng putik na dahan-dahang gumapang pataas. Parang may isip. Tinabuna ang windshield. Wala nang sunod na video. Ngayon, walang sinumang engineer na gustong lumapit sa kilometro 81. Ilang ulit na itong isinara pero binubuksan muli para sa logistics. At sa tuwing may madadaanan doon, may nadadagdag na pangalan sa listahan ng mga nawawala. Hindi ito kwento ng multo. Ito ay paalala na may mas nakakatakot pa kaysa sa mga patay. Ang galit ng kalikasang sinira ng kasakiman ng tao. Sa tuwing dumadaan ka sa kilometro 81, alalahanin mo, hindi ka pinapatay ng multo, kundi ng mga lihim na pinilit itago at ng mundong sawa ng magtimpi.